Paano ba natin uumpisahan yung vlog natin ngayong umaga? Medyo stock up tayo sa pagmumoto vlog. Hindi tayo masyado makagawa ng content regarding sa mga motor natin. Minsan busy, minsan tamad. Ay nako. Anyway, Germs, good morning. Welcome dito sa ating channel, JR Motoworks. Sa mga hindi pa natin subscriber dyan, please do subscribe to our channel. Maraming salamat po. Ang laking bagay, ang laking tulong para sa amin na mag-grow yung channel namin kapag nag-subscribe kayo sa aming channel. Tapos syempre nag-like and share kayo ng mga video natin. Okay, bago natin umpisahan yung vlog natin today, malaking shoutout muna kay Patrick Moraga Mariano. Nasa PCX 160 group siya. Shoutout sa'yo, boss. Napanood ko kasi yung video niya kagabi regarding dun sa kanyang motor na PCX. Nagkaroon ng problema. Ito, panoorin natin yung clip niya, panoorin natin yung video niya. Sobrang ikli lang nito, pero shoutout pa rin sa'yo, Patrick. At pasensya ka na, gagamitin ko ng maikli yung iyong video. Si Patrick Moraga Mariano, hindi ko alam kung taga saan to, pero nasa group siya ng PCX 160. So nandun din ako, kaya napanood ko yung video niya. Ito, nagka-problema yung motor niya. Panoorin nyo. Okay, ulitin ko, credit kay Patrick para dun sa video niya, para dun sa short clip video na nandito sa atin ngayon. Hindi na ako nakahingi ng full permission sa kanya para gamitin ko yung video niya, pero dito na lang siguro tayo humingi ng pasensya tsaka permission para magamit natin sa video natin. So itong video na to ay para sa lahat ng gumagamit ng scooter, Honda scooter or Yamaha scooter man yan. Ang naging problema niya sa motor niya, PCX 160, na basag yung kanyang strainer plug, yung nasa left side ng motor natin. Ito, papakita ko rin sa inyo dito sa ADB 160. Ito yung itsura niya. Ayan yung strainer plug niya. Hindi yan yung drain plug, kasi yung drain plug ng motor natin nasa ilalim. Kung nakita nyo yung hawak niya, yun yung strainer plug natin, or cup, trainer cup. Ngayon tayo, hindi natin alam yung buong istorya nung yung strainer cup na yon. Hindi natin alam kung gaano kahigpit yung pagkakalagay nun, kung ilang beses nang binuksan, tapos kung anong torque yung ginamit para higpitan yon. Hindi natin alam yung storya. Tapos hindi rin natin alam kung bakit niya binuksan yung side na yon. Unang-una, for awareness lang sa lahat ng mga naka Honda scooter, meron tayong drain plug sa ilalim, yung number 12mm na hexagon bolt. Ayan yung ating drain plug, nasa ilalim yan. Yung mga Yamaha, meron din silang dalawa, especially yung sa version 2 ng Aerox tsaka NMAX. Dalawa yon, nandun yung strainer nila sa ilalim parehas, magkatabi. Ang pinaka drain plug talaga natin ay yung number 12 hexagon bolt. Ayun. So itong ano na to, itong cup na to, compare dun sa bolt na ginagamit natin as drain plug, masyadong manipis to. Masyado yung manipis. Ngayon, kapag nasobrahan yung torque natin dyan, kapag nasobrahan yung higpit, maaaring ganito yung mangyayari dun sa mga strainer cup natin. Pwedeng mag-crack, pwedeng mabasag. Ngayon, kapag nabasag kasi yon, mahirapan tayong tanggalin yung part na naiwan, kagaya nung sa kanya. Naiwan yung threaded part ng kanyang cup. So kaya nag-post siya sa Facebook para humingi ng payo, humingi ng tulong kung paano niya matatanggal yung naiwang part ng kanyang strainer cup. Kami dito sa shop, wala pa naman kaming na-experience na ganong pangyayari. Hindi pa kami nakaka-experience ng nabasagan ng ganon. Ang na-experience namin, yung mga drain bolt, ayun, sobrang titigas. Kaya ang ginagawa natin dyan, gumagamit tayo ng extractor. Yung nakikita natin sa Shopee, yung parang may talim siya. Parang socket type din siya, pero hindi siya hexagon, parang spiral siya na naka-reverse. So the more natin siyang luluwagan, the more kumakapit yung socket natin na spiral. Ngayon, pag hindi naman naging effective yung ganong way, ang last resort natin ay wine-welding na natin yung drain bolt para mayroon tayong mapagkapitang mas matibay. So ganun yung ginagawa natin sa shop. Ngayon, kaibahan dito sa drain cup, ano kasi ito aluminum to, tapos kapag naiwan na yan dun sa loob, hindi na natin siya matatanggal. Hindi na natin matatanggal yun gamit yung extractor natin tsaka yung welding, kasi nga
aluminum siya, hindi naman siya iron, hindi naman siya bakal para mapaggapitan ng welding natin na ordinary lang naman. Merong welding pang aluminum pero special na masyado yun. Pero bakit nga ba nasisira yung ganong strainer cup natin? Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi talaga siya yung drain bolt natin. Hindi dapat siya frequent na binubuksan kasi hindi naka-design yung cup na yun para laging buksan. Kasi manipis lang yun. At the same time, yung kinakapitan ng hex natin, yung kinakapitan ng socket natin, medyo malambot din kasi nga aluminum siya. Mabilis siyang mabilog, mabilis siya ma-deform kapag hindi tama yung ginagamit natin ng mga tools. Tapos, kung mabuksan man natin siya for the first time, tapos hindi natin nahigpitan ng tamang higpit or nasobrahan natin yung pagkahigpit, ang mangyayari, magka-crack yun sa loob, magkakaroon siya ng leak. Ngayon, kung may crack na yun, dun pa lang sa paghigpit natin, mangyari yung ganito, yung nangyari kay Patrick, na pagbaklas niya, ayun, natuluyang nabasag na yung kanyang cup. Meron din kasi tayong torque value na ginagamit para sa mga ganyan. Siya nga pala, kapag nag-change oil tayo sa shop, may ginagamit tayo na torque wrench para dun sa drain plug, para mahigpitan natin ng tama yung drain plug natin. Tsaka itong mga strainer cup natin, mahigpitan natin siya ng tama. So, hindi tayo bumabase lang sa pakiramdam. Kasi minsan yung pakiramdam natin sumusobra eh. So ano nangyayari dun sa thread nya, napipingas, kaya nagkakaroon tayo ng mga loose thread na tinatawag. Tapos nagkakaroon tayo ng mga leak sa ilalim. So dito sa amin sa JR Motorworks, huwag kayong mag-alala kung magpapa-change oil kayo. Meron tayong sinusunod na standard torque value para sa mga drain plug natin. Ngayon, advice ko naman sa inyo, sa mga nakamotor ng ADB tsaka PCX, iwasan nyo mag-change oil, iwasan nyo mag-drain dito sa side. Kasi ang drain plug talaga natin nasa ilalim. Yun yung pinaka drain plug ng mga motor natin, yung nasa ilalim. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung 12mm na hexagon bolt, yun yung ating drain plug. Tapos pag magbubukas kayo ng drain plug, gumamit kayo ng socket na hindi maluwag para hindi naglulus yung mga corner ng ating hexagon bolt. Kasi kapag gumamit tayo ng mga open wrench, mga hindi saktong tools, nadadamage yung hexagon bolt natin. Andiyan na yung mga sinasabi natin na nabibilog na, di ba? Andiyan na yung mga yun. Kasi nga minsan nahihigpitan natin ng sobra kasi syempre wala naman tayo lahat torque wrench, diba? For example, nagdi-DIY lang tayo. Destroy it yourself. Oy, hindi masama mag-DIY ha. Sabihin ko sa inyo, maganda na pinag-aaralan din natin yung motor natin. Pero bago kayo mag-DIY, pag-aralan nyo rin munang mabuti sa mga online university natin, yung YouTube. Ayan, panoorin nyo mabuti yung tamang proseso kung paano ginagawa yung mga bagay-bagay sa motor natin bago natin galawin yung motor natin. Kasi masisira natin yung motor kapag binara-bara lang natin yung paggawa natin. For example, pagbabaklas ng kahan nito, ang daming tutorial sa YouTube University kung paano binabaklas yung mga yan para maiwasan natin yung pagkabasag, diba? So ganun lang din dito sa pag-change oil. Simpleng maintenance lang tong pag-change oil. Nagiging komplikado lang to kapag ayun, mahigpit yung bolt, tapos ayun, mabasagan tayo ng ganyan, yung kagaya kay Patrick, mabasagan tayo ng cap. Tapos after natin ma-change oil, naglilik yung drain bolt natin o kaya yung strainer cap natin. Yan yung mga ganong bagay. Ayun yung mga magiging problema natin kapag nag-change oil. Ulitin ko lang, ang drain bolt natin nasa ilalim, okay? Yung strainer cap, hindi yan palaging binubuksan. Ako kasi, binuksan ko lang yan isang beses yung first change oil ko kasi ini-expect ko na meron tayong mga ribaba dun sa bagong makina natin, which is tama naman kasi nakuha ng strainer yung mga dumi-dumi sa loob, yung mga unwanted na object dun sa loob ng makina, nakuha ng strainer. Pero nung tinest ko siya, yung pangalawang change oil ko, binuksan ko ulit, tinest ko kung meron pa rin mga dumi-dumi na ganon. Ayun, wala na akong nakuha kasi nung una nalinis ko na siya. Tapos syempre yung makina natin lagi naman nakatakip yan, diba? Tapos malinis naman yung langis na nilalagay natin, wala namang mga bato-bato sa ilalim or ano, mga ibang object. Hindi ko na siya binuksan nung pangatlo tsaka pang-apat, pag limang change oil, hindi ko na siya binuksan kasi tingin ko hindi na kailangan.
Ang binubuksan ko na lang yung pinaka drain bolt na lang natin, yun na lang yung binubuksan ko, kasi hindi talaga malayong mangyari na magaya tayo dito kay Patrick. Actually hindi ito yung una na nakakita ko sa online or sa Facebook ng gantong case. Marami ng case na ganito, mga nabasagan ng ganito. Ngayon lang tayo nakapagawa ng reaction video natin tsaka komento about sa gantong bagay, kasi ngayon lang tayo nagka-time. Hinihingal ako magsalita dito. Okay, ulitin ko lang, shoutout kay Patrick Moraga Mariano. Maraming salamat sa video mo na na-share mo dito sa Facebook para magkaroon tayo ng awareness, yung mga kasama natin, mga kapatid natin sa kalsada, mga nakamotor, ayan, especially yung kagaya natin yung mga naka-Honda. Maraming salamat sa'yo. So next time na magpapa-change oil tayo, iwasan natin yung ganito. Sana hindi mangyari sa atin yung ganito, na mabasagan tayo ng ganitong pyesa. Mahirap din maghanap ng ganitong pyesa, yung ganitong drain cap. Pero sa amin, sa JR Motorworks, available yan. Meron tayong original Honda, meron din tayong aftermarket. Available sa shop natin yung mga stock part ng Honda tsaka Yamaha. Available yan dito sa JR Motorworks. Hindi lang kompleto, pero unti-unti nagkakaroon na tayo ng stock natin. Nagkakaroon na tayo ng mga paninda na talagang usable, yung mga nasisira talaga sa mga motor natin. Ayan, for example, yung drain cap na yan, kung naghahanap kayo ng ganong pyesa, meron tayo yan dito sa JR Motorworks. Okay, maraming salamat. At shoutout ulit kay Patrick. Maraming salamat sa'yo. Andito na tayo sa ating shop, magbubukas na tayo. Tapos abangan nyo nga pala yung vlog natin dito sa saddle bag natin sa unahan, tapos dito side pannier natin, tapos yung bag natin dito sa ibabaw ng top box. Hindi pa dumarating yung order natin na Motowolf, pero abangan nyo yung vlog natin. Iba-vlog natin to. Ito pa lang kasi yung dumating eh. Okay, maraming salamat. Jeff Rock out.